Ipinagmalaki ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang kanyang mga nagawa sa unang taon sa pwesto. Kabilang dito ang pagkakahuli sa mga Chinese na illegal na nagtatrabaho sa Fontana Casino at ang pagkakasabat ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga sa San Juan City. Ngunit pangunahin niya rito ang pagkakabuwag ng sindikato ng droga sa New Bilibid Prison. Because of what we did in Bucor, then we're able to charge past officials of the Bucor and the Department of Justice, headed by Secretary De Lima, and filed a case and non-bailable cases of 3. Ngunit aminado ang kalihim, muling nagbabalik ang bentahan ng droga sa Bilibid. May mangilan-ngilan anyang bilanggo na nagpipilit pa ring makipagtransaksyon ng illegal na droga. Isa umano sa mga ito, dati nang nasangkot sa Bilibid drug trade. Pero hindi na anya ito kasing lawak ng dating operasyon na halos 75% ng transaksyon ng droga sa buong bansa ay nanggaling doon. Yung pagbalik nila paunti-unti lang, kaya talagang natanggal yan yung 75%. If ever, mga 5-10% lang yan. And yan I'm going to clip again or curb this resurgence again. I know the problem already, and the Director General of the NBP agreed with me on what to do. Ibinunyag din ng kalihim na ilan sa mga miyembro ng PNP Special Action Force na nagbabantay sa Bilibid ang nabahira na rin umano ng korupsyon. Pinaiimbestigahan na niya ang mga ito at posibleng makasuhan. I have to admit that because of their familiarity, they stayed there already for more than 6 months. Masyado matagal eh. Ang aming plano dito is only about 3 months to avoid familiarity. But apparently, because of the big amount of money, some medyo natitaint. Nagkausap na anya sila ni Bucor Director Benjamin De Los Santos tungkol dito, kaya't papalitan na ang mga staff na nagbabantay doon. Sa isang text message, kinumpirma rin ni De Los Santos na may nakakapasok pang droga sa Bilibid at sangkot dito ang ilang tauhan ng staff. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.